Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes, leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Kay maayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan nga nakamonitor karon sa tuwa nga Facebook live streaming. Kaniyang tanan mga ka-angel mabugnaon nga kahaponon. Adlaw karon nga Biyernes pitsa 12 sa bulan sa Agosto tuiga 2022. Sa ngalan sa kanatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online streaming services. Ako yung tagapagbalita Angel Patrol na Ryan Circle mo uban usab. Sa tuwa nga news writer Angel Sensalugan. Program in charge Angel Rose at Kiachundinia. Mga reporters, Angel Tutong Sambas, Jimarayos Ubasa. Og libinaw sa mga ka-angel kang Efrain Selucia, Richard Torres Tumampos, ato ang correspondent sa Davao. Naglasab kang Josue Dinya, Jerry Villar, og si Jeff Lofranco, Ayan Pilipsia. Panimbayaw sab ngadto sa 80 ka barangay naglangkob din nagmay sa Cagayan de Oro ang 23 kalungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Makapakupunin City mga ka-angel ang hingoog ang Salvador City. Live broadcast kita mga ka-angel kung nasa kita na himutang din sa Door 4 Pedro Tarupactul Building Tablon, Cagayan de Oro City. Pinapinasab ato nga pagpanimasab nga to sa kalatong kapitan na Bilikin Ausa, Honorable Councilor Tablon, Barangay Councilor Alan Magsayo, Honorable Romeo Bacaro, Honorable Gilis Dingal. Kanyang tanan mabugnaon nga kahaponon. Dirita mga ka-angel sa mga ulo sa mga nagbagang balita. Samtang sa unang balita nga lokal, Mayor Clarex Uy nagpasalamat sa mga resto ug bars sa kooperasyon batok sa COVID-19. Samtang sa lain kaduhang balita, leader sa drug group patay. Human nga misukol sa gipahigayon nga bypass operation. Kaduha nga balitang nasyonal, pag-imbenta o pag-imbita kay kanhi Congressman Mike Defensor gitinaw sa MMDA. International news, tabang sa bansang Ukraine padayon ang pagbuhos. Balitang OFW masapaspas kapag paggawa sa OEC sa mga OFW gitun-an karon sa Department of Migrant Workers mga ka-angel. Sports sa Pinoy Olympics, gold medalist Hidelin Diaz musalmot sa exhibition match sa Bohol. Espesyal na balita, bata sa China naluwas sa pagkahulog tungod sa lapad
tungod sa lapad nga dalunggan. Balita nga showbiz social media influencer nga si Sander Ford nahimong tatay na. Mukha na mga ka-angel ang mga headlines sa ang mga balita karong hapon na. Standby ang mga ka-angel kay manginabuhi sa ta. Ato sa ilabay sa pagkaslawak mga ka-angel alang sa mga dugang nga pahinomdom. Standby mo wala ko mga ka-angel sa dili madugay. Sa panahon na to karon ang mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5 National Highway Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pili ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor, Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Padayon ta mga ka-angel dito sa programang Angel News o Patrol Afternoon Edition.
Dito mga ka-angel sa unang balitang lokal. Sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, gidayeg ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang kooperasyon sa business sector sa City Hall sa paningkamot sa pakigbatok sa nagataas nga pagbalik sa COVID-19 infections. Matod ni Mayor Clarix Uy nga ang syudad anaa sa dalan sa target sa pag-abot sa 90% nga mabakunahan ang 90% sa mga senior citizen o 50% anaang populasyon sa 12 anyos pataas sa unang sagatos kaadlaw sa iyang administrasyon. Sa pinaka-latest nga update Agosto 8, ang City Health Office anaalang sa 81% ang vaccination rate sa senior citizen target o ana pa lamang kini sa 37% sa 12 anyos na pataas. Sigon sa pamahayag ni Dr. Ina Grace Chu, CHO Immunization Program Medical Coordinator, nga nakabaksin na sila og 172,261 sa target sa 227,591 nga nag-edad kini og 12 anyo sa pataas, samtang nga nakabaksinated ang 48,947 sa target ana kini sa 54,124 ka mga senior citizen ug na kini sa 37% og 81% ang nakalabing Agosto 8 o 62 kaadlaw sa iyang administrasyon. Nagpahinomdom si Mayor Clarix Uy sa katawhan na ang COVID ana pa sa usa kahulga sa kinabuhi. Usa lang ang pinagi nga ma-enjoy ang Cagayanon sa Higalaay Festival ug ang kapistahan ni Senyor San Agustin karong umaabot Agosto 28, maulang ang pagbabakuna sa pagsunod sa minimum health standards. Dako ang pasalamat ni Mayor Clarix Uy sa mga negosyante na bina sa mga tag-iya sa restaurant o bars sa ilang suporta o kooperasyon nga luwas ang ilang mga customers apil ang ilang mga workers. Duha ka magbutang angay nato nga makatunan o makabot aron maibalik na ang ato ekonomiya sa tong Dakbayan. Makuha ang target sa vaccination, ilabi na ang booster shot o ang pagpatuman sa minimum health public standards dugang sa pamahayag sa tuang mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Oras mga ka-angel, 17 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Ganita mga ka-angel sa ikaduhang balitang lokal, patay ang usa ka leader sa drug group Human misokol kini sa mga PNP personnel sa Zamboanga Sibugay Regional Drug Enforcement Unit kon RDEU o RT Lim Municipal Police Station sa gipahigayon nga bypass operation sa Purok Dongon, Barangay Magsaysay, RT Lim, Zamboanga Sibugay. Na ilang suspect nga si Roderick Cañeta Alvarez Acaninoy, leader sa Alvarez Drug Group, top 6 sa PDEA top watch list. Ang suspek nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o 9165 ug kasong rape, walay trabaho og residente sa Purok Nara, Tugbungan, Zamboanga City. Ang nasabit nga operasyon misokol ang suspek sa arresting officers pinagi sa pagtigbas sa hait nga hinagiban sa makadagang higayon hinungdan nga gipusil kini. Nakumpiska ang duha ka mga sachet sa suspected sabo na nasa kapin kung kulang na 10 ka gramos. Gimanabana mo kini mga ka-angel mo balor kinig sa 608,000 ka pesos. Ang nakumpiskang items kinala sa Zamboanga Forensic Unit, 9 alang sa mga laboratory examination. Gidala ang suspect sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival sa attending physician. Oras mga ka-angel, 18 minutos na naklabay ang alas 4 sa hapon. National News mga ka-angel, sobra sa 1.3 milyon ka Pilipino ang nakanawat sa ilang mga unang COVID-19 booster shot, ubos sa pinalakas ka campaign sa gobyerno. Matod sa Department of Health ko DOH, ang pinaka-latest update sa Agosto 9 nga nakini sa 17,514 ang fully vaccinated sa A2 population. Gilusad ang pinalakas nga campaign kaniadtong July 26 kung anakini sa targets nga makabakuna og 23 milyones ka shot sa unang usagatos ka adlaw sa panungkulan ni Marcos. Sa kinatibukan, halos mikabat kinig 72 milyones ka mga individual ang fully vaccinated sa nasod. Kung asa ana kini sa 16.8 milyones individuals nang nakadawat sa ilang first booster shot.
Samtang na kini sa 1.4 milyon ang natagaan na og second booster shot ang mga ka-angel. Kaduha nga balitang national. Aminado karon mga ka-angel ang acting MMDA Chairman Carlo Dimagoya. Nagimbitahan lang siya ni kanhi anak kalusugan Representative Mike Defensor sa mga meeting sa ahinsya. Kini aron ang mga og advices kalabot sa mga programa nga dunay kalabutan sa subli nga pagbukas sa klase og dagan sa trapiko. Matod kay Dimagoya, batasan niya nga mangutana sa mga higala o nga mga advices kung unsa ang nahunahunaan nila para sa mas maayo ang dagan sa trapiko. Hinungdan nga giimbitahan niya ang higalang si Defensor. Walay kalabutan ang kanhi kongresista sa MMDA. Una lang gipanghimakak sa palasyo ang mga espekulasyon ni Defensor, ang itudlong chairman sa nasampit nga ahinsya. Oras mga ka-angel, 20 minutos na naklabayang alas 4 sa hapon. Dito sa balitang international, padayon ang pagbuho sa tabang sa nasod sa bansang Ukraine. Sigon kay Danish Defense Minister Martin Vodkov, nagisiguro sa 26 ka mga nasod na maghatag sila og dugang $1.55 billion nga tabang sa Ukraine. Nagpahigayon og meeting ang mga ministers gikan sa 26 ka mga nasod sa Copenhagen. Ang nasampit nga meeting gisgutan ang long-term support sa Ukraine. Lakip dinhi ang military training o supplies. Ilabihan ang pasalamat sa Ukraine na Defense Ministers Oleksiy Reznikov sa gihimong pagsiguro sa nasod sa tabang. Oras mga ka-angel, 21 minutos sa nakalabayang alas 4 sa hapon. Dirita mga ka-angel sa balitang OFW. Giton na karon sa Department of Migrant Workers ang mga paagi para mapadali ang pagpagawas sa Overseas Employment Certificate kan OEC sa mga Pilipinong magtrabaho sa naggawas ng nasod. Kinitaliwala sa pila sa mga overseas foreign workers OFW sa mga magproseso sa ilang mga deployment sa abroad. Matod kay Overseas Workers Welfare Administration kan UWA Administrator Arnel Ignacio, ang OEC sa nasilbing exit clearance nga gi-issue sa mga OFW na nagpamatuod sa regularidad sa ilang recruitment. Ginsister nini ang proteksyon sa mga nasampit nga individual ang OEC. Nasayran nga ang mga wala pay DMW ang Pilipinas Overseas Employment Administration o POAA ang naghatag og nasampit nga certificates sa mga OFW. Mahinumdumang gimando ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nasampit nga hinsya o Departments of Information and Communication Technology kon DICT nga i-prioridad ang automation sa mga kontrata. Oras 22 minutos na nakalabayang alas 4 sa hapon. Ganita sa laing nga balitang sports. Musalmot sa exhibition batch ang Pinay Olympics gold medalist nga si Hidelin Diaz sa gipagayon karong tuiga sa Tagbilaran, Bohol. Sigon kay samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevilla. Ibidahan sa atleta ang pagtunga sa samahan sa weightlifting o Pilipinas National Open Championship. Mato ni Puentevilla nga pangandoy mismo ni Hidelin na makahatag og inspirasyon sa mga weightlifters sa nasod o ipahibalo niya nga kaya nila nga moabot sa Olympics sama sa iyang gihimo sa nakalabing tuig sa Tokyo, Japan. Balitang espesyal, usa ka 6 anyos nga bata sa China nga hapit na mahulog gikan sa ikawalo nga andana nga gipuy-an sa apartment human siya milusot sa mga rihas nga nagsilbing harang sa mga bintana. Maayo lang kay misinggit ang iyang maayo na lang nga misangit ang iyang dalunggan sa puthaw nga may pugong sa iyang pagkahulog sa ubos. Ang bata nga nagpangalan og Mingming nagpuyo sa apartment kauban ang iyang lolo. Ato gadawa na hitabo ang insidente gibilin niya kini kay nakamata si Mingming. Kanitangala kung ngano siya nag-inusara sa iyang apartment. Miadto si Mingming sa bintana aron motanaw sa gawas o kapagitaon kung asa nag-adto ang iyang lolo. Mitongtong si Mingming sa pasamano. Wala gitoyo na hulog siya o milusot sa mga rihas kay nipis ang iyang lawas.
Paday unta ang pagkahulog niya kung dili tungod sa iyang lapad nga dalunggan nga misangit sa mga rihas. Nakita siya sa mga taong sa ubos nga nangayo og tabang sa mga bombero diretso nga miabot ang mga bombero og migamit og pagpaguba sa rihas aron makuha si Mingming nga nagkaipit sa puthaw. Matod sa mga bombero, maswerte si Mingming nga dili lang kay nahimong misangit ang mga dalunggan niya nga sa rihas, kundi wala pa siya na-suffocate sa pagkasagit. Pwede nga mapuwersa ang liog sa usa ka bata o nga matubang sa posisyon sama sa paghimutang ni Mingming, mga ka-angel. Oras karon 25 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Balita, mga ka-angel, sa laing balitang showbiz. Sa balitang showbiz, gibutyag ni pambansa nga Ma'am Maritish Sean Gaza nga mahimong tatay na ang social media influencer nga si Marilu Arizala og mas naila karon isip Sanderford. Sa iyang Facebook post gi-share ni Gaza ang nahimong bayloay nila o mensahe ni Arizala kung asa gikuha siya nining ninong sa iyang mahimong anak. Nakurat si Sanderford kada sampit nga post kay mihangyo siya kay Gaza nga kung pwede dili unay sa publiko ang balita. Samtang nasayran nga plano ni Arizala nga isunod ang pangalan sa bata kay Gaza sa paglaom nga lalaki. Matod kini nga matinabangon, pugi o simple lang, mga ka-angel. Dire nagtatapos mga ka-angel itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Karong tataon mga ka-angel, bandang alas 4:30 sa hapon. Inyong madunggan mga ka-angel ang programa Perspective ni Attorney Robin Arcanoy. Standby sa ta mga ka-angel kay manginubuhi sa ta. Ato sa ilabay si Pikis Labak mga ka-angel alang sa mga dugang pahinomdom. Standby. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Like to thanks the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tag sa mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang
sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mo mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pagitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ng mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mabisan unsa nga mga sweet Manskin na product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello na makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Ania ang katapusang yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together.
And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right-Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order Number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act, which provides for the establishment of the e-government master plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery.
This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, the establishment of a Medical Reserve Corps. Establishes a Medical Reserve Corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the integrated water resource management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the Armed Forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance
The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maukadto ang katapusang yugto sa sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kaya padayon ta mga ka-Angel diri sa itong programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. At usang balik-balikan mga ka-Angel ang mga mensahe gikan sa toang mga ka-Angel. Jima Rayos Ubasa mayong hapon manager kay mayong hapon usab kanimo Ma'am Jima Rayos Ubasa. Kaya sa ngalan sa natibok ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako yung tagapagbalita mga ka-Angel. Ako si Angel Patrol Oro Ryan Siricol Molo. Panusab sa ito ang pikas tawag ato ang news writer Shen Sudugan o ato ang program in charge sa mga ka-Angel Angel Rose Akiachon Dinya. Adlaw karon nga Biyernes Petsa 12 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Mula dito sa himpilan mga ka-Angel sa Studio A sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building Tablon Cagayan de Oro City. Daghang salamat mga ka-Angel og hangtod sa sunod higayon og dalaygo ng Dios. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
payo sa iyong mga problema. Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa atong mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Sa panahon na to karon mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod.